Law number 16, use absence to increase respect and honor. So dito papasok yung sinabi ni Napoleon Bonaparte na, if I am often seen at the theater, people will cease to notice me. Gusto kong pag-isipan nyo yun ng maigi and i-analyze natin. Okay, ulitin ko. If I am often seen at the theater, people will cease to notice me. Kapag sobrang nasanay na ang mga tao na lagi kang present, posibleng maging wallflower ka na lang. Nasa room ka nga, yes, pero nobody notices you anymore na. Ang sinasabi ni Robert Greene ay na pwede mong ma-utilize yun to your advantage. If you know na you are someone of value talaga, selective absences would only increase your worth. Law number 29, plan all the way to the end. Another thing, dito sa law na to, magiging sobrang importante ng foresight as a skill, as well as yung capability natin na di sobrang maapektuhan ng mga short-term gains or short-term losses para mas makapag-focus talaga tayo sa pagplan para ma-achieve yung mga long-term goals natin. Kasi kapag planado mo all the way to the end, di mo na kailangan mag-improvise. Kasi na-force mo na ang mga posibleng deviation sa plan mo and alam mo na ang gagawin kung sakali man na mangyari yung mga yon. Yung clarity ng plan and end goal sa isip mo, yun yung magsisave sa'yo from the anxiety. Kasi yung anxiety, isa sa mga reasons ba't di nasi-see through ng iba yung mga plans nila. Kasi napaka-question sila kung kaya ba nila. Ngayon, if clear yung plan mo, di mo yung poproblemahin. Tandaan na if you have a solid plan, halos na-accomplish mo na ang huge part of the work that you have to do. Kasi sabi nga, natandaan ko sa isang Korean proverb na a good start is half the work. And part ng start is yung pagplan. Law number 10, infection. Avoid the unhappy and unlucky. Sinasabi ni Robert Greene na if may aspect ng buhay mo na gusto mong i-improve, associate yourself with people na may characteristic ng gusto mong maging. Kasi if makiki-associate ka pa sa same people na pareho ang ugali ron sa trait na gusto mo nang maalis, mag-amplifyan lang kayo ng negative traits nyo na yon. Instead na mawala, mas na-strengthen patuloy kasi pare-pareho kayong ganon. Remember, if you surround yourself with 4 millionaires, you'll be the 5th. Surround yourself with 4 pessimists then, and you'll also be the 5th. Ganon ka-importante ang mga pinipili nating makasama sa pang-araw-araw natin na buhay. Law number 14, pose as a friend, work as a spy. Ngayon, generally, mas okay na mas marami kang alam about sa mga tao sa paligid mo kaysa sa wala kang alam talaga. Tama? Ngayon, nag-cite si Robert Greene ng kwento about kay Talleyrand, isa siyang French politician. Sinabi ni Greene na madaming nagsasabing good conversationalist si Talleyrand. However, sa mga gatherings, minimal lang talaga siya mag-share about sa sarili niya. Ang trick na ine-employ niya is yung cliche na mas kailangan nating makinig kaysa magsalita. Isipin mo na yung kagustuhan mo, yung desire mong mag-share ay nafe-feel din ng karamihan ng tao. Pero konti lang kasi ang willing makinig. Ngayon, if maging ikaw yung willing na makinig na yon, guess what? Mag-flock sa'yo ang mga taong maraming gustong sabihin. Yung situation na yon, situation yun na sobrang daming troves of information ang naghihintay lang ng someone na magmimina sa kanila. Law number 13. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. Sinasabi sa game theory na tayong mga tao, nag-act tayo based sa kung saan tayo pinaka-incentivize. So if you think about it, halimbawa kung need nating humingi ng tulong from someone, mas mag-respond sila positively if may something din silang to gain sa pagtulong sa'yo. Kaya if magka-chance ka na maipakita sa hinihingan mo ng request na sa pagtulong sa'yo, they'll have something to gain din, nakuha mo na agad ang attention nila. Ang reason for this is because self-interest moves people. Basta may pakita lang sa kanila na posible rin silang may makuha if ma-accomplish nila yung thing na need mo ng help, bababa resistance nila against sa pagtulong sa'yo. Law number 16, use absence to increase respect and honor. Another thing na papasok dito ay yung practice ng hindi pag-overstay ng welcome mo. Huwag mong hintayin dumating sa point na i-wish na ng mga tao na tumigil ka na or na umalis ka na, etc. Isipin nyo na lang yung mga boxing legends natin noon na dati sobrang inaabangan ng buong bansa ang mga laban, pero dumating sa point na wini-wish na lang natin na, ay nako, need mo na mag-retire para ma-protect ang legacy mo. Or isa pa, imagine may nakistay sa bahay natin for a few days, pero ilang araw na ang sobra run sa specify nilang time and nandun pa rin sila. Di ba darating sa point na mawi-wish na lang natin na sana umuwi na sila? Overstaying isn't doing them any favors kasi. Sobrang importante na di natin i-overstay ang welcome natin. Tandaan nyo na halos laging mas okay na hanapin ka kaysa pagsawaan ka. Law number 1. Never outshine the master. Ang pinaka-gist ng law na to is that yung mga nasa matataas na positions, ayaw nilang na-undermine sila. Gusto nilang ma-feel na lagi na secure sila sa knowledge and skills that they have to maintain the position they're currently in. Don't ever make the crucial mistake na magpasikat ng sobra kasi baka ma-induce mo yung feelings of threat or insecurity sa side ng master. Na masyado ka bang nagpapa-show off para ipahiya siya, mga ganon. Di naman sinasabi na wag mo nang ipakita yung mga skills mo. Yung keyword dito is sobra, wag lang masobrahan. And then just remember two things. Una is that there is a fine line between trying to voice out in a helpful way ang opinions mo and pagpapasikat for its own sake na lang. And pangalawa naman, remember na pwedeng maging delikadong bagay kapag naging victim ka of your master's insecurity. Law number 34.
Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. So, malaking factor sa kung paano tayo ititreat ng ibang tao is kung paano natin dinadala and pinepresent ang sarili natin. If from afar pa lang, sobrang ayos na ng tindig mo, ng upo mo, ng galaw mo, ng suot mo, expect na people will treat you with respect. Kung opposite naman nun ang pagdala mo sa sarili mo, expect din na people won't necessarily see you in the best light. Yung confidence na nafe-feel mo sa loob mo, magra-radiate yun outwards and makikita yan ng mga tao. How you treat and view yourself will be seen by others and magpa-follow lang sila ng lead mo. Tandaan nyo yan. Law number 30. Make your accomplishments seem effortless. Isa pang aspect na pasok sa law na to is yung pagtago ng method mo sa kung paano mo na-accomplish ang isang bagay. Mas okay na di nila completely maintindihan paano mo nagawa. Ipamarvel mo sila. Kasi sabi, what is understandable is not awe-inspiring. Kasi kapag isipin mo, kapag ipinaalam mo kung paano mo na-achieve ang isang bagay, some people might think na, ganun lang pala, kaya ko rin yan. Pumiyok ako, sorry. In some way, na-undermine yung result ng effort mo in comparison sa kung nag-remain a secret na lang sana yung how na part, yung kung paano mo siya ginawa. Law number 9. Win through your actions, never through argument. Ito, maganda to. In-emphasize dito na kapag may need-prove na point, mas exact and mas impactful if ma-prove mo siya through actions instead of just words or argument. Kasi kapag naipanalo mo kasi using argument only, you can never really be sure kung paano siya na-take ng kausap mo. Pwedeng mag-agree na lang siya for the sake of agreeing, pero deep inside, may doubt or may resentment na pala. Another thing is the fact na ang words kasi is subject to interpretation. Nag-base siya minsan sa mood ng mga tao, di ba? Kaya mas less exact siya in that sense. Kung i-compare natin sa kung ma-prove mo through actions, wala nang question, walang doubt in their minds kasi nakita nila mismo first hand. Bali in short, ang main advantage ng pag-demonstrate over pag-voice out ng idea is na hindi magiging defensive ang mga tao. Mas open sila na ma-accept yung idea mo kasi nakita nila mismo. Law number 35. Master the art of timing. Kailangan nating itry na mag-appear na as calm as often as we can. Kasi ang pagmamadali, pinagmumukha niya na di mo na-exercise yung control mo over yourself and your time. May emphasis din dito about sa situation na kapag may plano ka ng nakalatag, pero for some reason like fear or impatience, minadali mo, chances are that mas tatagal ka patuloy para ma-accomplish yung plan. Kasi dahil sa pagmamadali, may mga nag-arise patuloy ng mga problems na di naman sana mangyayari if di ka lang naging impatient. Kaya yun, try to avoid hurrying things, especially yung mga bagay that should take their time. Kasi kapag minadali mo and then nagka-mental lapse ka or nag-panic mode, mas di ka tuloy makakapag-isip, which in turn, magpapalala pa sa situation. Law number 23. Concentrate your forces. Pwede dito pumasok yung idea na if you want something, most likely ang best shot mo para makuha yon ay to concentrate your mind, your time, your effort sa kung paano mo ma-achieve yung goal na yon. Mas bababa chance mo if constantly divided ang utak mo. Tandaan nyo yung sinabi ni Bruce Lee na, I do not fear the man who has practiced 10,000 kicks once. I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Kaya ayun, itong law na to, direct to the point lang talaga siya. Nasa-summarize siya ng quote na to ni Baltasar Gracian, prize intensity more than extensivity. Perfection resides in quality, not quantity. Law number 48, assume formlessness. Bali, sinasabi dito ni Robert Greene na we should be formless like water. Minimin niya to in 3 ways. Una, like water, kapag may tinapon sa kanya, bumabalik lang din siya sa kung anong itsura niya a moment ago, diba? Similarly, pwede natin siyang i-take in na parang huwag tayong mag-take ng anything personally. Kasi kung oo, mas nagiging defensive tayo and nare-reveal yung true form natin. Yung mga tao around us, mapapansin nila yon and alam na nila ngayon kung anong nakapag-trigger sa'yo. Yun, ultimately, nakaka-weaken yun sa'yo. Law number 7. Get others to do the work for you but always take the credit. Ito, pinaka may relate ko ata to sa mga companies. Diba, mga workers naman talaga nagpuput in ng effort, pero at the end of the day, mga founders, owners, shareholders, and investors ang nag-reap ng rewards. Dito papasok yung saying na work smarter, not harder. Maraming instances kasi sa society natin na nare-rewardan ang brains over bronze. Kaya if you have a wonderful idea and if kaya mong ma-scale up ang output nun with the help of hiring people, pwede kang ma-rewardan by doing so. After all, di naman natin kilala kung sino yung mga employees ni Henry Ford nung nagsisimula pa lang ang Ford, di ba? Pero siya hanggang ngayon, kilala pa rin natin. Law number 31. Control the options. Get others to play with the cards you deal. Okay, ang main point ng law na to is for you to present people around you with a choice, posibleng between A or B or kahit may C or D man, you are going to arrange it so that kahit anumang piliin nila, beneficial pa rin para sa'yo. Sinabi ni Green na as long as mabigyan ang mga tao ng choices, most likely, dun lang sila mag-focus sa mga possible choices na yon. Di na sila maghahanap ng wala ron sa pilian, therefore di na nila maiisip na may possibilities pa outside doon. Kung sakali man na di feasible na lahat ng
choices ay beneficial para sa'yo, pwede mo ring i-present yung mga options in a way wherein yung gusto mong mapili talaga, yun yung magmumukhang pinaka-wise choice. And yung other options ay parang not as good as the one you wanted. Law number 33, discover each man's thumbscrew. Pwede rin tong makita as the opposite of something that they greatly proclaim about themselves. May mga instances kasi na kapag sobra-sobra sa pag-proclaim ang isang tao na ganito siya or ganyan, may mga instances na yung opposite talaga nun ang totoo. Analyze for yourselves kung may pagkaganon din ba kayo. Kasi isa to sa mga di agad ako naniwala nung una ko siyang nabasa, pero over time, narealize ko na mataas pala talaga ang chance na tama si Robert Greene about dito. Law number 5. So much depends on reputation, guard it with your life. Ang main advocacy ng law na to is for you to be able to form a firm reputation for yourself sa utak ng nakararami. Ang sinasuggest ni Robert Greene ay na pwede mong simulan sa pag-present ng sarili mo as someone who has a high level of one outstanding quality na mag-set apart sa iyo from others. Also, may evil side tong law na to. Sinasabi ni Greene na if you have an enemy naman, you can destroy them by opening up holes in their reputation. Pwede mong questionin or presentahan ng situations na pwede silang mag-crack under pressure. Ngayon naman, on the contrary, if ibang tao naman ang mag-try na mag-challenge sa binild mong reputation for yourself, do not let yourself get angry or too defensive. You'll appear grander kasi if you choose not to fight a battle they picked. Meaning either walang effect yun sa'yo or you have great self-control. Kahit alin man yan sa dalawang yan, okay yun para sa'yo. Law number 15. Crush your enemy totally. Sa may later parts ng law, dun ko na-realize na applicable din pala to sa negotiations. If we are in one, if nasa isa tayong negotiation, and nagtatry tayong mag-take ng bigger slice of the pie for ourselves, kailangan natin maging firm about it. Na yung portion na yun talaga ang gusto mo. Kasi once ma-realize na mga kakompetensya mo na pwede kang matulak-tulak, slowly mag-chip away sila sa portion mo gamit ng kung ano-ano pa mga tactics. And you'll find yourself having a smaller slice na lang than what you started with. Kailangan mong maipa-feel sa kanila na they should know their place and ang pag-undermine sa'yo is not in their best interest. Law number 4. Always say less than necessary. Sabi rin sa libro, peoples are machines of interpretations and explanation. Gusto nilang malaman kung ano iniisip mo, especially if may chance na may connection sa kanila. If you are able to keep these thoughts to yourself, you'll most likely have the upper hand. Lastly, naalala ko yung advice for leaders, especially during meetings. Sabi mas okay raw, let's say for example, if may need kayong solusyonan, napakinggan mo muna ang mga suggestions or opinions ng mga subordinates mo before you come up to a decision. Kasi it makes them feel na they were able to contribute kahit hindi man yung sinuggest nila ang nakuha. It could also give you wonderful ideas na you wouldn't have known otherwise. Kaya yon, there are instances talaga na advantageous ang pag-say less than necessary. Law number 16. Use absence to increase respect and honor. Isa pang application nito ay sa relationships naman, sa courtship or dating especially. Dito papasok yung tinatawag na push and pull method. You see, kapag nasa courtship or dating phase pa lang, ang sinasabi ng push and pull method ay na huwag kang mag-go hard agad na parang lagi kang present. Sabi nga, dating is a dance and it takes two to tango. Okay, huwag mong itry mag-tango by yourself. Kailangan mo maging strategic sa pag-play kung kailan ka magiging present and kung kailan ka magiging absent. However, gusto kong klaruhin na true lang to habang nasa dating phase pa lang. Kasi kapag ang focus nyo na ay yung pag-strengthen na ng relationship nyo, pwede nang i-discard tong tactic na to kasi nagawa niya na yung trabaho niya. Law number 4. Always say less than necessary. So, ilang beses na ba nangyari sa past nyo na yung nasa isang social gathering kayo and then all of a sudden, maybe dahil sa emotions, may na-blurt out ka na you wish you hadn't. Yan yung mga possible na problem kapag nasosobrahan tayo sa pagsalita. Another thing is, in the game of power, if someone ka na sobrang dalang lang magsalita, pero na may make sure mo na sa mga instances na you do, may value talaga ang vino-voice out mo, people will be more curious of you. They will want more. Kasi that is what happens to things that has value and has low supply. Law number 14. Pose as a friend, work as a spy. Isa pang tactic na ginagamit ni Talleyrand ay yung law number 12, usage of selective honesty. Ginagawa niya to para mas malower pa yung guard ng mga kausap niya. Therefore, mas mag-share pa sila sa kanya. Isa pa, nagbibigay rin siya sa mga tao ng false confession. Ang ginagawa nun is napapaniwala yung mga taong nakakausap niya na nagiging vulnerable sa Talleyrand sa pag-share nung secret niya. Ngayon, since na-feel yun ng mga tao, nalolower yung walls nila and magbibigay rin sila ng confession. Totoong confession nga lang this time. Nag-work tong strategy na to kasi tayo ulit as human beings, nagpe-present tayo ng front. Pinapakita natin yung pagkatao natin na gusto nating makita ng society. Sa mga times na lowered ang guard natin, yung strength ng front na yun bumababa. Okay? And mas na-feel natin comfortable tayong ipakita kung sino talaga tayo. Na maging honest talaga. And yun ang goal ng mga gumagamit ng law na to tulad ni Talleyrand.
Law number 11, learn to keep people dependent on you. Bali, ang bottom line nito ay you have to present or train yourself to be someone na irreplaceable. Kasi kung magawa mo yon, may elevate mo yung importance mo within the group kasi you have a lot to offer to the table. Yung mga people then will naturally depend on you one way or another. This is important kasi think of the opposite. If may someone na insignificant, replaceable, walang unique value na naipuput sa table, do you think may power yung taong yun over their fate within the group? Most likely wala, di ba? Kayang-kaya yung mapalitan the first opportunity the group gets. Law number 17. Keep others in suspense. Cultivate an air of unpredictability. Okay, so ang una kong naisip dito ay yung meme na gulatin mo sila. Sinabi ni Robert Greene sa libro na ang isa sa mga reason ba't takot tayo sa earthquakes ay dahil unpredictable sila. Di ba nga, devastating sila, kaya yung fear na mangyari ulit yun ang pinaka nag-hunt sa atin na di natin alam kung kailan yun. Ngayon, pwede mo itong i-apply itong unpredictability na to. Ay, hindi naman sobra-sobra to the point na para ka ng tanga for the sake lang na maging unpredictable. Do it just enough na yung people around you will be more careful and hindi ka babasta-bastahin kasi they never know what you might just do next. Kasi sabi ni Robert Greene na parang nasa human nature na nating mga tao yung kagustuhang ma-predict ang mga nangyayari around us. Kasi kung iisipin natin, yun naman talaga ang nag-help sa atin as a species for ilang millennia na makasurvive, yung kakayahan na ma-predict ang mga posibleng mangyari or maka-notice ng mga patterns. Kaya if may mga instances na may mga tao na unpredictable, parang quite new siya to us, kaya i-respect natin yon and we will treat it with caution. Law number 36. Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. Na-mention dito na in seduction daw, the more interest you show, the more you repel the object of your desire. Nangyayari to kasi may tendency tayong mag-act towards someone based on how much we feel about them, not on how much they respond to our feelings, which is mas okay na metric para alam mo if nare-reciprocate ka ba in the first place. Isa pang point dito sa law na to is na kapag may small problem na wala naman talagang malaking consequence kung sakali, may mga instances na mas okay na i-ignore na lang para ipamukha mo na di ka naman talaga affected. Similarly, if ikaw naman ang nakakreate ng small mistake, ang best response din is to make it seem na anliit lang naman nun and i-treat lightly mo na lang. Lastly, let me share this wisdom from Baltasar Gracian. Learn how to disregard daw. For there are many of whom we should have known nothing if their opponents have taken no notice of them. Law number 9. Win through your actions, never through argument. May kinote dito si Robert Greene na galing kay Baltasar Gracian. The truth is generally seen, rarely heard. Dahil dito, I also remembered yung isang quote na nag-stick sa akin for a very long time na. It says, if what you see and what you hear don't match, believe in what you see. Okay, ulitin ko. If what you see and what you hear don't match, believe in what you see. Lastly, ina-advise ni Robert Greene na you choose your battles carefully. Bale, di mo naman kailangan i-convince lahat. If, say for example, may isang tao na di nag-agree sa'yo, pero wala naman talaga in your best interests, di ka naman marerewardan, walang pros sa'yo na ipa-agree siya, kaya mo na lang. Same din sa mga instances na may isang tao na, say for example, di nag-agree with you, pero you know na they will see your point lang din naman either given enough time or through their own experience din, it is best na hayaan mo na lang din sila. Huwag nang magsayang ng effort sa mga ganan. Law number 25, recreate yourself. Okay, dito, instead of recreating yourself, may isa-suggest akong slight modification. First, let me tell you an anecdote muna. So, may kabarkada ako nung high school, si Cesar. Isang hapon nag-uusap kami. Dumating sa point na nabanggit ko na kailangan ko na ata talagang magbago. Kinorek niya ako by saying, ba't mo naiisip magbago, Ricky? Minsan, ang kailangan lang naman natin is mag-improve. Di naman talaga necessarily magbago. And yun yung modification na gusto kong i-share dito. Kaya natin laging makahanap ng rooms for improvement sa mga pag-uugali natin. Logical lang to kasi if i-compare mo ang best version of yourself sa current status mo ngayon, you'd most likely choose itong best version na to. Diba? Kasi bakit hindi? Ito yung parang ikaw na upgraded. So bakit di natin simulan sa pag-work on ourselves araw-araw para slowly makarating tayo sa best version natin na to? Kailangan mo lang kasi talagang gustuhin siya bad enough to the point na sisimulan mo na talaga siya and di na lang siya magiging wishful thinking. Tandaan nyo yung sinabi sa akin ni Cesar. Di mo naman talaga kailangan magbago. Kailangan mo lang mag-improve consistently. Law number 16. Use absence to increase respect and honor. Itong law na to, makokorrelate natin to sa supply and demand. If tumataas ang supply, which in this case is yung presence mo, and the demand goes down or remains the same, yung value nung something na yun or yung value mo, it's going to go down. If mababa naman supply, and the demand either goes up or remains the same, yung value mo is magi-increase. Ang ano rito, ang caveat dito is na kailangan na may worth ka na in the first place. Kasi if negligible ka pa naman, your absence wouldn't make much of an impact.
Law number 22, use the surrender tactic. Transform weakness into power. Nire-remind tayo rito ni Robert Greene na we should pick our battles carefully. Huwag palag ng palag for the sake lang na makapalag. Tactic yun ng mga puro bronze and walang brains. If alam mong dihado ka na, pero may chance na magkaka-fighting chance ka given enough time, ang mas okay na gawin is mag-surrender muna for now and then lumaban ka ulit later on kapag either nasa yun na yung advantage or at least kapag mas level na ang playing field. Ang highlight nito is na we should be patient and we should have self-control. Okay, kasi sobrang importante nitong dalawang to in the game of power. Nasasum up siya ng statement na to, strategically lose the battle for you to win the war. Law number 3, conceal your intentions. Confuse them with your silence and shock them with your results. Kung iisipin natin, ang daming tao nowadays na open book pagdating sa mga gusto nila, sa progress nila, sa plans nila, etc. Possibly dahil nakakakuha sila ng validation, which is not bad naman talaga. I would just like to highlight the benefit of not having to talk about what it is that you're doing or planning. Kasi time will come when your results will speak for you na lang. And results say more than words ever will. Ang disadvantage lang kasi for me, if you talk and talk pero di naman na ma-match yung results mo, it might make you feel empty. Kasi yung pag-share publicly ng intentions mo, it could greatly benefit you, especially if may namamatch talaga na results. Pero at times na di ganun kabilis lumabas ang results, ito yung mga situation na mas okay na isarili muna natin and just let the results show the work we put in when the time is right. So basically parang ano siya, winning the victory before you declare the war.